James 4:13 to 17. 13 hangtod 17. Ready? Dungan. James chapter 4 verse 13. Basa. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little, vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Joy, patunga ka sila, Joy. Let's pray. Ginoo, salamat sa matahong nga kagabion, imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat Lord, aning adlaw, ikaw gahatag ka na mong protection sa among mga biyahe. Salamat yung hindi ampingan. Sa Panginoon, salamat sa kusog, imong gihatag sa among trabaho. Salamat sa kaalam. Salamat sa kapiskay sa panglawas o Diyos. Sa Panginoon, sa pagtuwa ng pulong. Kawing gabi, abdihan mo kasing-kasing, ang una sa labutan, masabta na mo ng simple nga pamaagi. Ingon man ay mga lagad, magsaysay ni Nemahan, limitado akong kaibalo, akong kaalam, Ginoo, dili kiniigo. But I pray, yung migiyahan through the Holy Spirit, ang Ginoo nga masabtan yung pulo. Bani kami, so kapalain ka sa Panginoon Jesus. Amen. Kalingkot ng garan, no? Ingon pa niya din sa iyahang plano, sa verse number 13, today or tomorrow, we will go into such a city. Karon or basin ugma, madto sa syudad. Unya, magpabiling tayo ito, sulod sa katuig, and buy and sell and get gain. So, na din negosyante gaya ni, na buy and sell din Yan, siyempre, sa buy and sell, ang tinguha gyud nga makagain. No? So, karon nga kagabion ang title sa mensahe, What is your life? Unsa ang imong kinabuhi? Kay usahay daghan kayo tagplano, yet nalimtan nato kung unsa ang atong kinabuhi. Amen? Sa mga estudyante, nagplano mo nga mo eskwela, nga mauni nga kurso, nagtinguha mo, nga humanon na nga kurso. Pero usahay malimtan nato unsa ang atong kinabuhi. Dili sa pulong sa Dios, gapakita ka nato sa atong kinabuhi, no? Natay mga plano, natay gusto buhaton, natay negosyo, na gusto nato tukuron, gusto nato sugdan. Pero pangutan-on kanako pinagi sa pulong sa Dios. Unsa ang imong kinabuhi? Na natay mga estudyante ni eskwela, na college din si Rodje. Third year na ni siya, mag-fourth year na ni siya, hapit na ni siya mahuman. But let me remind you about kinabuhi sa atong life, no? Og dinhi sa atong gibasa, matun-an nato dinhi karon ang tulo kabutang may tungod sa atong kinabuhi. Kay usahay dako kayo atong plano. Nindot kayo atong vision, di ba? Natay panglantaw para sa atong mga anak. Og okay na nga natay panglantaw kay sa pulong sa Dios. Without vision, the people perish. Ingon sa pulong sa Dios, ang tao nga walay panglantaw, maunsa siya? Malaglag, no? Way pulos kalaglagan ng padulungan. Dapat yun natay panglantaw, no? Unsa may panglantaw nato nga tulo ka tuig gikan karon magkahuman ako og eskwela. Unya ini kuman ako eskwela, makatrabaho nako. Unya kung na ako trabaho, mag-faithful ko sa simbahan. Ang uban kung makatrabaho na, kaya di naman malimba. Kaya nanay trabaho, na-busy na sa trabaho. Pero dapat natay panglantaw. Amen? Akong panglantaw, nagikan karon before mahuman nga tuig, mahuman ako basa sa akong Biblia. Na ba kayo ng anak nga vision? Na ba kayo panglantaw nga sama anak nga nagtinguha ka nga makahuman ka og basa sa Biblia? Kung wa kay panglantaw, di gyud ka makahuman og basa sa Biblia. Pero nag-goal ka nga isa ka tuig, akong tiwason,
akong humanon og basa ang akong Biblia, no? Labi na katong mga young people nga nabautismuhan, kumusta naghani sila? Ang mga kauban ani nila, nakahuman naghani sila og basa. Dapat namoy panglantaw, namoy desire sa inyong kinabuhi. So ato ning tanawon dinhi karon, what is your life? Kay usahay daghan dag plano, daghan dag paglantaw apan nalimtan nato ang atong kinabuhi. Now look at verse number 14, the Bible says. Dili sa verse 13, nakita nito ning tawo nga negosyante, buy and sell and get gain. Gusto siya magnegosyo siya, mopalit siya, magbaligya siya, aron siya makaginansya. Pero sa verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow. Nindot ang iyang plano, apan ang pulong sa Dios nagaingon, sanglit kamo wala nasayod unsa ang mahitabo sa ugma. Kabalo ba taon sa mahitabo sa ugma? Wa ta masayod ingon sa pulong sa Dios. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa alisngaw nga nagpakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. Ingon sa Biblia ang atong kinabuhi sama sa unsa? Alisngaw. Unsa na alisngaw? Kaya bitong magluto mo og nilungag, unya inigbukal ana mo unsa siya? Moalisngaw. Say mo ulbog ang taklog, di ba? Kay moalisngaw siya. Aso. Unya ang aso ana, dali ra kayo mawala. Makit-an lang na nimo. Usay gani nigabli nimo pag di ka magamping, kanang alisngaw mapasok gani kana. Di ba nakatising mo nigabli ninyo ang alisngaw matos yung kamot, moaso siya, makapasok na. Girimahin ta sa pulong sa Dios nga ang atong kinabuhi. Ingon ba sa Biblia, ye know not what shall be on the morrow. Wa mo masayod unsa inyong ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon unya nagakahanaw. Dali ra kayong panahon. Ang kinabuhi sama sa alisngaw. Ang alisngaw inigawas na. Di pa nakabot sa ibabaw. Mawala na siya. Di ba? Makitaan lang nimong alisngaw siguro usa ka segundo. 1. Di nakakabot og 2. Mawala na ang alisngaw. Ingon sa pulong sa Dios ang atong kinabuhi sama sa alisngaw. Mupakita sa unsa daw? Mubo nga panahon unya mo sa siya mahanaw, mawala na dayon. Now dinhi makita nato what is your life? Una, the uncertainty of life. Unsa nang word nga uncertainty? Ang kinabuhi way kasiguruhan. Gusto nun? Ang kinabuhi unsa? Way kasiguruhan. Pero kung ikaw luwas, ang kinabuhi, may kasiguruhan. Amen? What I mean kung muingon kung ang kinabuhi, way kasiguruhan. Way kasiguruhan nga naman. Wa ka kabalo unsay dangatan nato sa atong ugma. Gani, nag-expect ko nga ang baboy, manganak og pulo kabuk ang isa, ang isa pod manganak og pulo kabuk, nagkwinta-kwinta na mi. Ay, dako-dako atong kwarta ni. Makabayad ta sa atong utang. Pero wata kabalo sa dangatan sa atong ugma. Amen? Nanganak na madag pito ang usa. Ay, salamat sa ginay pito. Kining usa, marag 12 siguro niyo. Nanganak naman sa upat. Pasalamat gihapon ta sa Dios. Amen? Girimahin ta sa pulong sa Dios. Wata kabalo unsay ugma. Gakwinta na tadaan sa ugma ba? Ingon pa nila, ayaw ihapa ang itlog, gawa pa na pusa. Kaya wa ka kabalo na anay, bugok. Unsa man ang bugok? Pagkabugok po ninyo, hindi mo kasi kanang itlog nga bugok, kana nang walay sulod nga piso. Gilumluman na sa dinha, pero wa na siya, dili siya fertile. So di na, walay piso. Para sa kanang itlog bitaw ang ginapayat nato sa merkado, mga bugok man na. Bisan pag i-incubate na, wag mapusa na ba bisag usa. Kay kana tanan
nga mga itlog na produce lang na sila gamit ang gitawag nato nga layer mash. Ang layer mash, pagkaon na sa manok, nga ang manok maka itlog, bisag laki nga manok, basta kakaon og layer mash, mangitlog yun na. Kaya kung ang laki di mangitlog, cancel ang taga-poultry ba? Pero kanan sa poultry nga manok, bisag laki, itlog na sila tanan. Pero di na mapiso. Bisan pag nagpalit sa brother 5 ng itlog, oh. Kung di mo muto sa kwa, ibutang na yung incubator. Tanaw na itong nabay mapiso na. Why mapiso na nila? Kay mga bugok mo na sila. Na Kristohanon, di ta mag-ihap pa ng itlog nga wa pa na pusa. Sayings na siya. Sa ato pong kinabuhi, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo that life is uncertain. Ang kinabuhi, way kasiguruhan. Apan adunay kasiguruhan nga kinabuhi, kining kinabuhi nga nakaangkon og kaluwasan. Amen? Mao ni ang kinabuhi nga kasiguruhan. Nakasiguro ta nga kung mamatay ta, di na ta matug impyerno. Nakasiguro ta nga kung mamatay ta, makaadto ta sa langit. Nakasiguro ta nga iniadto na sa langit, natay korona madawat dito sa langit. Nakasiguro ta sa atong kinabuhi kay naaman tay Kristo. Pero gawas sa kaluwasan, maghisgot kag negosyo. Siguro ba ang negosyo? Uncertain. Way kasiguruhan. Imong kinabuhi. Kasiguro ga kang nga makamata pagkaugma. Di gyud ka kasiguro. Pero nakanindot lang, kasiguro ta. Anytime nga mamatay ta, makadto tag langit. Amen? The uncertainty of life. Na mga Kristohanon nga gapretend nga murag kinsa sa ilang kaugalingon, nga murag kinsa sa ilang kinabuhi, nga siguro na gyud nila ilang kaugmaon. Nakoy bank account, nakoy gideposit para sa akong anak nga mag-college sila, maka-eskwela sila og kolehiyo. But let me remind you the uncertainty of life. Tumiyaging bulan ako nakitaan, nag-complain siya kaya ang iyang account sa BDO, sir to. Nawala. Why nakabalo? Asa ni adto yung kwarta? Pwede nga ang kwarta nimo sa bangko mawala. Pwede ra gid mahitabo. Mga Kristohanon, the uncertainty of life. Ingon sa Biblia, it is even like a vapor. Ang kinabuhi, marag alisngaw. Sige, enjoy lang ka karon. Wa ka kabalo. Last na din na nimo. Di ba? Wa gid ta kabalo sa atong kinabuhi. Gani sa Isaiah, ang atong kinabuhi as the flower fadeth. Mura nagbulak. Ang bulak pagkanindot gyud nimo tan-awon inigbukad niya. Pero layo na tulo ka adlaw. Kanang bulak nga nibukhad mao na siya. Mo fade na siya. Malaya na siya. Unya kung malaya na siya, wa na pulos, wa na ganahan mo lantaw niya. Muna Kristohanon gi-remind ta that life is uncertain. Way kasiguruhan ang kinabuhi. Apan ang kinabuhi, makasiguro lang taani kung nangalagad ta kang Ginoong Hesus. Amen? Mao ni ang kinabuhi nga dunay kasiguruhan. Ingon pa ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo. Basta magkinabuhi ka kang Kristo, ang imong kamatayon unsa? Gain. Ginansya. But Christians, gi-remind ta, sa butang aning kalibutan na, uncertain. Balay, education, tanan, sakyanan, trabaho, negosyo, uncertain. Di gyud nato masiguro. Pero ang pinakanindot nga masiguro nato, kining pagpangalagad sa Ginoo. Verse 14. Nang gihapon, ingon sa Biblia, the Bible says, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor. Susunod, that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Ingon sa Biblia, ang kinabuhi, mupakita, unsa kadugay? For a little time. Mubo ra nga panahon. Unya sunod, and then vanisheth away. Mubo ra nga panahon, unya mawala na dayon.
Ikaduha, primero, the uncertainty of life. What is your life? Life is uncertain. Ikaduha, the urgency of life. Una, uncertainty. Ikaduha, urgency that appeareth for a little time. Kristohanon, ang kinabuhi, little time. Mubo ra nga panahon. So little time, the harvest will be over. Dili ta magdugay diri sa kalibutan. Amen? Layo na ang isagatos katuig. Mamatay na ta. Kristohanon, unsay gibuhat nimo sa imong kinabuhi? Mga batanon, naa ba mo'y tinguha magbasa sa inyong Biblia? Muabot ka dito sa langit. I suppose, luwas ta dinhi. Inig ka matay, muadto ta, muatuban ka sa Dios. Kunya pangutanon ka sa Ginoo. Nakabasa ba ka sa imong Bible? Unsa imong itubag? Dili naman noon ka maimpierno, kay anak man ka sa Dios. Pero kaulaw ba kayo kung pangutanon ka sa Ginoo? Nakabasa ba ka sa imong Bible? Nahuman ba nimo og basa ang imong Bible? Imo bang gibasa ang akong love letter para nimo? Ang akong pulong nga gihatag para nimo? Kristohanon, the urgency of life. Ayaw, pag-iyon ugma na ako magbasa. Dako pa kayong panahon. Kung napa kay ugma, unyag wa na kay ugma. Ang uban mo ingon simba ko lang. Wa ra ba gyud ta kabalo? Lami pa kay akong wali dinhi karon, pero pwede nga di na ko kamata ugma. God forbid. Wa man ko nagtinguha nga mamatay. Pero ako lang gipakita ninyo nga ang kinabuhi na urgency ani. Amen. Unsa man ang word nga urgency? Dinalian. Ang kinabuhi, di ta pwede maglangay-langay. Amen? Sa pag-alagad sa Dios, atong dalion. Dili pwede nga, unya na kumadto. Unya na, magsugod, alas 6:30. Unya na kumadto, mga alas 7. Na urgency, ani. Amen? Magdali ta. Di ta magpadugay-dugay. Sa pagbasa sa Biblia, ayaw paglangay-langay. Sa panimbahon, ayaw paglangay-langay, adunay urgency. Amen? The urgency of life. Iyon sa Biblia, appeareth for a little time. Huna-huna! Kung ang doktor maingon, Sir, na lang kay 5 kaadlaw, mamatay na ka. Unsay buhaton nimo sa 5 kaadlaw? Di ba imong planuhon pa kayo? 5 na lang kaadlaw, mamatay na ko. What if mamatay na ta ugma? Unsay atong buhaton karon? Kesuanon, gi-remind ta about the urgency of life. Kung naa kay silingan, nga wa pa nimo nasultian sa kaluwasan, sultiin na sila. Amen? Kung naa kay ugangan, naa kay igsoon, naa kay mama, nga wa nimo nasultian sa kaluwasan, bisan paghatag na lang sa gospel tracts, pulong sa Ginoo ta, daghan kay diyo. Hatagin ninyo, kay basig maimpierno sila. The urgency of life. Ingon pa sa Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Kristohanon, nasa nang pulong nga redeeming the time? Make the best use of time. Ayaw usiki ang panahon. Dili tanan panahon ato. Pahimuslan nato ang panahon. Dili nato sayang-sayangan ang panahon. Ang pag-alagad sa Dios, dili ta perminti may lawas. Dili ta perminti may tingog. Samtang makatingog pa ta awit. Amen? Samtang makabasa pa ta sa pulong sa Dios, basa ang pulong sa Dios. What if maparehas ni Brad Ubet? Di na kakakita. Nya mo yung kaugma na kung mabasa. Nya ugma, di na kakita. Nasayang ba si Brad Ubet nga mabuta siya ang panahon? Di ba wala? Karon, di nakabasa si Brad Ubet siyang Bible. Na Kristohanon, na ay urgency sa kinabuhi. Amen? While makakita pa ta, basahon na to ang pulong sa Dios. Kaya kabalo, basin ugma di ka nakakita. While bay pa itong lawas, mga lagat na sa Dios. Kaya basin ugma, masakit ka na. Unya di ka nakabangon. May bedridden na ka. While healthy pa ta, mga lagat na sa Dios. Adunay urgency of life. Mismo si Ginoong Jesus sa John chapter 9 verse 4, ingon pa niya, I must work the work of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work.
Samtang si Jesus na din sa kalibutan, makita na to ang urgency siyang kinabuhi. Kay makitang panahon nga si Jesus sa tinapulan. Sa tarang panahon, gawali siya, gatudlo siya, gapangayo siya masakiton. Christ, while He was on this earth, He was always busy. Adunay urgency ang kinabuhi. Amen? Pila man siya katuig din sa kalibutan? 33 years. 33 katuig si Jesus nining kalibutan na. May lang makaabot pa kag 33 katuig gikan karon. Kristohanon, gusto na ko imuhunaon naon nga ang kinabuhi adunay urgency. Amen? Dinalian ni. Ang pagbasag Biblia iyo paglangay-langay. Dinalian ni. Kay dili permente nga natay panahon. Muna basaha ang pulong sa Dios. Kay basig kuhaon na ka sa Ginoo nya. Moabot ka dito sa gingarian sa Dios, abot kay langit. Agkay, wa pa nako nahuman og basa ang pulong sa Ginoo. Kristohanon, the urgency of life. Verse 15. For that ye ought to say, tungod ni ana, kamo angay nga moingon. Kaya atong kinabuhi, mubo raman, atong kinabuhi, mura raman ig-alisngaw, tungod ana, kita angay nga moingon, kung ang Ginoo mo buot, kita mabuhi, ug muhimo niini nabuhi. Ingon pa sa Biblia, for that ye ought to say, if, unsa daw? If the Lord will. Kristohanon, mao ni ang angay nato isulti. Unsay angay nato isulti? Kung ang Ginoo mubuot. Dili kitay mubuot, amen? Kung ang Ginoo ang mubuot. Kung itugot sa Ginoo. Ugma mo trabaho ko kung itugot sa Ginoo. Kristohanon, life is uncontrollable. Dili gid ta makakontrol. Gusto ta mubuhat ani, gusto ta atong planuhon karon, ugma mo matakog sayo, kadaghan na gid nako gisulti. Mang mo matakog sayo ugma kay masayo kog trabaho. Piti man yung kapuya. Sakit kay likod ganina mo sayo gid nako. Pero wag yung ko sayo, grabe pamaol gid ako. Pagbangon ako sakita sa mga likod oy. Relax ako, unya na ko taod-taod. Pagkuan ako na, happy to Manila City. Uncontrollable. Di nato makontrolan ning kinabuhi. Atong kinabuhi, Dios sagad ang makakontrol ani. Amen? Kristohanon, usa ka pahinumdom nato. What is your life? Think about it. The uncertainty of life. The urgency of life. And then, the uncontrollability of life. Di nato ni makontrola, no? Ang Ginoo ra gyud makakontrol sa atong kinabuhi. Namupitik pa atong kasing-kasing o dili na. Ang Ginoo ra gyud makakontrol. Ang doktor, di gani sila maka-decide ani. Gusto pa gani nila i-revive pero mamatay na gyud. Mismo ang doktor dili makakontrol sa kinabuhi sa tao. Makatabang sila. Makatabang sila daghang panahon nakatabang ang doktor. But ang Ginoo ra gyud ang nay last say sa atong kinabuhi. Amen. Muna Kristohanon, ang kinabuhi nga nabilin sa tuwa karon, di nato niyo sikusikan. Amen? Mga young people, ambot lang kung maabtan pa ba tag 5 ka tuig. Muna, ang Kristohanon, may lag napatay 1 ka tuig. Wa gyud ta kabalo sa atong kinabuhi. While naapatan niya ang kinabuhi, ato ning gamiton sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Ihatag nato ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Lord, ang akong kinabuhi gamita para sa imong kahimayaan. Kaya wa ko kabalo unsay akong dangatan ugma. May God bless His holy word. It's all stand. Maninog ang tanan. Mag-awit ta one song. Closing hymn. "368, Have I Done My Best for Jesus?" 368. I wonder have I done... Oh, naman I
wonder have I done most of it. Okay, verse number 1, all together now. Sing. I wonder have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree, to think of his great sacrifice, Calvary. I know my Lord expects the best for me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder have I done my best for Jesus, when he has done so much for me. The hours that I have wasted are so many. The hours I spent for Christ's few. Because of all my lack and love for Jesus, I wonder if his heart is breaking too. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder have I done my best, Jesus, when he has done so much for me. Last verse, no longer will I stay within valley. I'll to mountain heights above. The world is dying now for someone to tell them of the Savior's matchless love. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder have I done my best for Jesus, when he has done so much for me. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong. O Diyos, unsa ba ang among kinabuhi? Susama sa usa ka alisngaw nga mopagkita sa dali nga panahon human niini mahanaw. O Diyos, di namo Ginoo ang kini nga kinabuhi amahan, dili kami ang tag-iya ni amahan. Ikaw ra gyud ang tag-iya Ginoo sa among kinabuhi. Life is uncertain. And there is urgency because we don't know what's gonna happen tomorrow. Tabangi mi Ginoo nga di na mo usikan ang among panahon. Di na mo sayangan ang among kinabuhi. Tabangi kami Lord nga gamiton namo kini sa imong kahimayaan. Di na mo mapugnan ang kamatayon, di mapugnan ang sakit, di mapugnan. Lord, samtang maayo pa ang among lawas, tabangi mi nga gamiton namo kini sa imong kahimayaan. O Dios, panalangin niya mga Kristohanon nga niya karon nga gabi. I-blessing ang kinabuhi, mga trabaho, negosyo, panginabuhian sa matag usa amahan. Dependent for good media kanimo. Lord, I pray Father, bisan pa Ginoo sa mga Kristohanon nga magbiyahe pa uli, keep them safe Ginoo, makaabot mi sa tagsa mo kapanimalay nga safety. Balo na mo ang inyong mga pulong, sabangin kami nga among kinabuhi. Ang tanan nga dungog, himaya. Salamat ang gibalik kay Hesus Kristo nga among Dios ug manluwas. Amen. Maayong gabi sa tanan. Good evening.